Anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako? Magpapanggap ako? Mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? Mga kabayan, tila gigil na ang ilang kongresista, partikular ang grupo ng Makabayan Bloc sa pangunguna ni Franz Castro, Arlen Brosas at Raul Manuel. Ito ay matapos manindigan si Senate President Chis Escudero na iligal para sa Senado na mag-convene bilang impeachment court habang nakabreak ang Kongreso. Dahil dito, nanawagan na at tila nagmamakaawa sa publiko ang grupo ng Makabayan Bloc lawmakers na magkaisa at kalampagin ang Senado sa pamumuno ni Senate President Francis Escudero. Ito ay matapos paulit-ulit na sabihin ni Escudero na hindi kinakailangan ng special session para talakayin ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Nananawagan ang Makabayan Bloc lawmakers sa lahat ng sektor ng lipunan na hingi ng accountability at tanggihan ang anumang pagtatangkang ipagwalang bahala ang impeachment process. Ginawa ng mga ito ang pahayag matapos muling manindigan ni Senate President Francis Escudero na iligal para sa Senado na mag-convene bilang isang impeachment court habang walang sesyon ng Kongreso. Patuloy na umaapela ang mga militanteng mambabatas na agad na magpatawag ng special session para mabuo ang impeachment court. Anila, bawat araw ng pagkaantala, nakikinabang umano ang Duterte camp at nabibigyang daan ang kawalan ng pananagutan. Tanong ni House Assistant Minority Leader Gabriela Partiles Representative Arlen Brosas, bakit hindi maituturing na espesyal ang proseso ng pagpapanagot sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa? Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, nagiging questionable ngayon ang commitment ng administrasyon sa accountability dahil sa pag-aatubiling isulong umano ang impeachment process. Kahapon sa ginawang press con ni SP Escudero, muli niyang iginiit na hindi espesyal para sa Senado na magpatawag ng special session at umpisahan ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ayon pa kay Escudero, bakit tila parang gigil na gigil ang ilang mga mambabatas para utusan at pirsahin ang Senado sa impeachment dito kay VP Sara Duterte. Noong mga nagdaang panahon na final ito, 1 week before recess, 1 whole day before recess, nag-recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So anong kina-espesyal nito? Mas gigil tayo ngayon? Mas gigil sila ngayon? Mas nagmamadali sila ngayon kumpara dati? Anong pinagkaiba? Hindi ba dapat kung anong pagtrato natin sa mga impeachable officers pareho? Hindi ba dapat ang pagtrato natin ng impeachment cases pareho? Sino man ang nasasakdal, anumang panahon, hindi dapat nagbabago yun. Yun ang aking personal na pananaw. Samantala, gumagawa umano ng distraksyon ang kampo ng mga Duterte upang maialis sa atensyon ang publiko sa issue ng impeachment. Sagot ito ng isang House Deputy Majority Leader sa mga aligasyon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na diversionary umano ang usapin ng impeachment ng kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Questionable umano ang timing nito sa gitna ng mga aligasyon at anomalya sa 2025 budget bill. Likewise, distraction din yung ginagawa nila. Kasi nga, hindi pa rin nila nasasagot si Mary Grace Piatos. So, hanap-hanap distraction, hanap-hanap diversion para hindi pag-usapan. Di, dumidiskarte pa rin sila. Meron po tayong may Quadcom, may Goodcom. So, this is all an inquiry. Meron pong mga naipresenta. Meron pong halos konkreto na mga ebidensya na nandyan. As compared to theatrics and distractions na ginagawa nila. We were open to the public. As compared yung hindi naman nagsasalita, bigla na lang magsasalita ng ganyan. So, theatrics lang talaga yan. Diversion. To my knowledge, yung issue ng impeachment came first before the issue of the GAA. Sa huli, sinabi ni Escudero na kung sakali man na magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa Senado, posibleng hindi rin ito maupuan ng mga mambabatas dahil busy ang mga re-electionist na senador sa pangangampanya.
Binigyan din ni Senate President Cheese Escudero na pinapayagan lamang ng konstitusyon ang Senado na humiling ng special session kung may agarang legislative matter. Ngunit kahit ipatawag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., duda si Escudero kung magkakaroon ng quorum dahil nasa gitna ng kampanya ang mga mambabatas. Iginiit din niya na susunod ng Senado sa batas sa usapin ng impeachment case, maliban na lamang kung maglalabas ng kautusan ang Korte Suprema. Pag nagpatawag ng special session, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Depende kung kailan papatawag yan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa kabila ng kaliwat ka ng pagkalampag o pagkumbinsi ng ilang grupo dito kay Escudero para umpisahan ang trial kay BP Sara, masusunod pa kaya ang unang sinabi ni Escudero na sa July 30 pa pwedeng umpisahan ang naturang paglilitis? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kinumpirma ng Korte Suprema na isa si Attorney Michael Poa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa kanyang petition for prohibition laban sa impeachment trial. Si Poa ay dating tagapagsalita ng DepEd at ng Office of the Vice President sa ilalim ni Duterte. Noong nakaraang buwan, naghain ng Vice Presidente ng petisyong humihiling ng temporary restraining order upang pigilan ang paglilitis sa Senado na nilagdaan rin ng iba pang abogado, kabilang ang kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy naman ang pagtanggi ng Senado na mag-convene bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte ay maaaring umanong resulta ng selective interpretation ng konstitusyon o isang political strategy. Iginiit ni Bataan Representative Geraldine Roman, ang chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, na ang katagang fourth with na nakasaad sa probisyon ng impeachment sa konstitusyon ay malinaw na ang ibig sabihin ay agad-agad. Question niya kung bakit patuloy na inaantay ng liderato ng Senado ang paglilitis sa impeachment sa kabila pa ng malinaw na mandato ng batas. Dagdag niya na ang pagkaantala ay maaaring isang estratehiyang politikal. Partikular na ng mga senador na tumatakbo muli sa halalan dahil ang isa daw malaking isyung pang-eleksyon ay ang impeachment case. Nananatili namang positibo si Roman na si Senate President Francis Jesus Correro at liderato ng Senado ay ikukonsidera ang kanilang posisyon at aaksyonan ito salig sa konstitusyon. Sinigundahan naman ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ito at sinabi na ang desisyon kung kailan magsisimula ang impeachment trial at nakaatang na anya ito sa liderato ng Senado. Sinangayunan ito ni Congressman Roman at binigyang diin na ang direksyon ng paglilitis sa impeachment ay tinutukoy ng liderato ng Senado kaysa ng individual na mga senador. Ang pinakaluhay-kalaanyang direksyon na dapat sundin ng Senado ay ang mandato ng konstitusyon na naglalatag ng mga proseso at timeline ng impeachment trial. Samantala nang matanong naman kung naniniwala ba siyang nilabag ni Senate President Escudero ang konstitusyon dahil sa pag-aantala ng impeachment trial, umiwas ito na magbigay ng pahayag bagamat nababahala sa pamamaraan ng paghawak ng Senado sa proseso. Bagamat naglabas na anya ng special order ang Senado na naglalatag ng petsa para sa paglilitis ng impeachment, mas nanaisin pa rin ng Kamara na masimulan ito ng mas maaga. Handa si Senate President Francis Escudero na tanggapin ang anumang tulong sa pagbabalangkas ng impeachment rules, kabilang ang mungkahing subcommittee ni Senator Francis Tolentino. Sinangayuna ni Senator Coco Pimentel ang panukala at nagpahayag ng handaang tumulong. Bagaman, siya rin ang tumatakbo sa midterm election.
Samantala, patuloy na tinatapos ng legal team ng Senado ang draft ng impeachment rules na tatalakayin sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? I don't think so because things are moving as we speak. House Speaker, na-receive na po ba nila? And may Malamang. initial na sagot, may sagot po bang kailangan doon? Or Walang just- kailangan sagot. Hindi rin nila kailangan i-acknowledge dahil if ever it was properly served at merong either return card yon o may affidavit of service yon. So hindi naman kailangan patunayan pa natanggap nila at hindi rin nila kailangan sagutin. Gusto lang namin maging transparent kaugnay sa lahat ng ginagawa namin. Ulitin ko, hindi kami takot mademanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan naming iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless sabihan kami ng Korte Suprema sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yun. Kung ano ang tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas. Sino man ang tutol dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat nating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung forthwith ay agad, susundin niyo, sir? Depende kung anong ibig sabihin nun. Depende kung anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin, sir, kung sabihin ng SC na Bukas. magsimula na kayo agad, Bukas. susunod kayo. Paano? Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon. Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yon kahit simulan namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado. SB, sorry, balik lang po ako on mining. Yes. Ilang I years- thank you. Ilang years na po yung pinapropose ng Senate on the extension ng Orban, sir? Extension ng? Orban po. Yung 5 years. Wala pa. Sa ngayon ay nakatalagayan sa 5 years. Ngayon, ang pinag-usapan kanina, pwede yang humaba ng 7, 8, 10 years. Pwedeng 5 years pa rin, pero subject to extension ng DNR, ng FIRB o ng DTI, or pwedeng by mineral din.
Kung by mineral, ibig sabihin, gold, nickel, iron, copper, depende rin sa ganun. Bukas ako kaugnay sa bagay niyan. Sir, on the bi-mineral po, ano po yung basis of the extension po? Kasi ang gold may processing na rito. So, yung ban pwedeng immediate pagdating sa gold. Ang copper meron na, pero hindi pa kompleto yung proseso. Nickel, wala pa. Iron ore, wala. So, depende sa mineral, yung period na pwede nating bigay. Yun ang sinasabi kong bukas kami sa bagay na yan. May sasabihin ako sa iyo, Mian, mamaya. Paalala mo sa akin. 3 months pa yung hinihintay natin. Eh, lahat na-achieve na. Anong advice mo na lang sa mga... Nilahat mo naman, ako hindi. Ikaw. Baka naman ikaw lang. Baka ikaw lang. Kaya nga, ang daming kwento. Kaya nga naglalabas ng ibang kwento para maaliw kayo ng konti. Kayo naman, balik kayo ng balik. So, ano ulit yung tanong? So, with of course, parang lalo magdadami yung clamor na magtarap o magtuloy. Ano yung advice mo na lang? It's a hypothetical question. Nadadami yan. At saka ulitin ko. Hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Hindi namin babaguhin yon, depende sa palakasan ng sigaw. Hindi naman ako si Andrew E. na sinong mas malakas. Pinakamalakas, pinakamingay. Wala naman, hindi naman ako yun. So, hindi ko trabaho yun. Sinong ano? Ayun. Hindi ko naman trabahong hanapin yun. So, aralin na lang. As before yung advice dun sa mga involved sa trial, aralin yung rules, maghanap ng everyday. Maghanda, mag-aral, at magprepara. Para kapag ito'y nagsimula na, ay handa tayo. At wala nang delay. Maliban na lang kung may ibang pagutos nga ang Korte Suprema. Nasasagutin pa lamang namin sa mga susunod na araw. Special session of the table. Off the table sa parte nino. Kayo po, sa Senate. Kasi kayo po, Ulitin ko ha, under the Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? Na ayaw nyo ang pag-usapan eh. So, anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako? Magpapanggap ako? Mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? So, sir, off the table yung Sa parte at panig ko. Pero pag tumawag ang Malacanang, Wala namang rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari yon. Di ba? Ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? Ulitin ba? Para dito, hindi hayaan nating magpasya. Pero kung para dito, kailangan malaman at masabi din. Dahil ulitin ko noong mga nagdaang panahon na final ito, 1 week before recess, 1 whole day before recess, nag-recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So, anong kina-espesyal nito? Mas gigil tayo ngayon? Mas gigil sila ngayon? Mas nagmamadali sila ngayon kumpara dati? Anong pinagkaiba? Hindi ba dapat kung anong pagtrato natin sa mga impeachable officers pareho? Hindi ba dapat ang pagtrato natin ng impeachment cases pareho? Sino man ang nasasakdal, anumang panahon, hindi dapat nagbabago yun. Yun ang aking personal na pananaw. Isa lang clarify. So, pag nagpatawag yung Malacanang ng special session at tungkol sa impeachment, tatalima kayo, sir? Depende nga kung anong tatawaging special session. Hindi naman... Kung tungkol nga sa impeachment. Pag nagpatawag ng special session, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na, at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Depende kung kailan papatawag yan. At ulitin ko,
ba't ba gigil na gigil? Sino bang gigil na gigil at nagmamadali? So tingin mo rin, SP, tingin nyo naman, sir, hindi magpapatawag ng Malacanang. Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Pero kaya nga tinawag ng special session, di ba? Special eh. Special ba to? Na special ba to? Di ba dapat, kaya nga nakapiring yung babaeng sumisimbolo ng hustisya eh. Walang regular, walang special. Di ba? Dapat pantay. Yun ang aking pananaw. Ibang topic na naman tayo? Ay, Sir, meron lang daw pong teacher na nag-file ng another petition sa SC seeking clarification again about forthwith. pending na yun sa Korte Suprema. Malamang i-consolidate ng Korte Suprema yan sa mga ibang kaso. Pero kung declaratory relief lang ang final niya, seeking clarification, hindi yan kailangan sagutin ng Senado unless papasagutin kami, papakomentaryohin kami ng Korte Suprema. A petition for declaratory relief is not automatically answered by the Supreme Court at all in all times.